Okay, welcome to our YouTube channel, Baljima YouTube channel. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa kanin. Marami tayong naririnig tungkol sa kanin, lalo sa mga nagda-diet na mga kabayan natin, ano? Kung kaya naisipan kong ito po ay pag-aralan, ano, upang magbahagi tayo ng panibagong kaalaman, motivation tungkol sa ating makabagong pananaw tungkol sa pagkonsumo ng ating kanin, no? Narito ako muli, nais kong pag-aralan natin ang mga substance na nasa kanin, kagaya ng carbohydrates at iba pa. Ay pag-aralan natin ito tungkol sa ang nais ko ba ay gawin ng ating itong basihan sa mas malalim na pag-aaral o pagkaunawa sa kaugnayan ng mental condition ng mga taong mas marami ang consumption ng kanin kaya ng mga Pilipino, lalo na yung mga hard laborers natin, no? Alamin natin kung may malaking kaugnayan ba ito sa quality ng pag-iisip ng isang tao, dahil ang alam ko ay ang carbohydrates ay may epekto sa pagkakalma ng utak, nakakapagpakalma. Ang pagkakaalam natin, ang pagiging large consumer ng mga Pilipino ng kanin ay nakaugat sa kahirapan dahil noong unang panahon mura pang bigas, kaya dito lang sila bumabawi, no? Para makaramdam ng pagkabusog. At dahil mga hard worker, laborer ang karamihan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka at mga isda, lalo na sa panahon ng taglamig, kailangan natin ng mas maraming energy, kaya doon tayo bumabawi, kanin. Kung walang snack sa bukid, kanin ang ginagawang snack sa ating mga kababayan. Yung mga manggagawa, lalo na mga construction workers, ay malakas ang pangailangan nila sa energy, at dito sila bumabawi sa kanin dahil puro manual ang lakas paggawa, So gawa natin ito ng isang komprehensibong pag-aaral, mga kababayan, at isang malaking karangalan, mga kababayan, na maging bahagi ko kayo sa pagbuo ng komprehensibong pagsusuring ito. Ang ating obserbasyon ay nag-uugnay sa dalawang magkaibang disiplina, ang biochemistry at sociology, no? Upang maitatag natin, mailatag natin ang isang matibay at lohikal na pundasyon para sa pag-aaral na ito. Hahatiin natin ang pagsusuri sa apat na pangunahing bahagi: ang chemical na struktura ng kanin, ang biological pathway nito sa utak, ang epekto nito sa cognitive performance, at ang socio-economic connection nito sa mga Pilipino, no? Una, ang nutritional at chemical na komposisyon ng kanin. Ang kanin partikular, ang tila pinapaborang puting kanin, the polished white rice, binubuo ito ng mga sumusunod na elemento: carbohydrates or starch. Ito ang pinakapangunahing bahagi ng kanin. Humigit kumulang 80% binubuo ito ng dalawang uri ng starch. Ang una ay ang amylose, pangalawa ay ang amylopectin. Ang amylose ay mahabang tuwid na kadena ng glucose, mas mabagal matunaw. Ang amylopectin naman ay sanga-sangang kadena ng glucose, mabilis matunaw at nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo, no? Ang malagkit at malambot na kanin na paborito ng mga Pilipino ay mas mataas ang amylopectin, yung mabilis na tunaw. At ganun din ang kanin ay may micronutrients. Nagtataglay din ang kanin ng kaunting vitamin B complex, thiamine, B1 or niacin, B3, sa critical sa energy metabolism ng mga selula
Bagamat nababawasan ito kapag sumailalim na sa milling process ng paggiling hanggang sa nagiging puti ang bigas. Ano? Natatanggal na yung parang kulay brown, ang pangalawang balat niya. Pag natanggal na yung pinakang matigas na balat. Ano? Ang pangalawang usapin natin dito ay ang pathway ng rice consumption sa utak o biochemical mechanism. Ang ating assessment, ang carbohydrates ay may direktang calming effect. At sinasabi rin naman yan ng mga eksperto. Pagkapakalma sa ating utak. Ngunit ang mekanismong ito ay may dalawang magkaibang epekto sa performance. Ano? Una, ang tryptophan, serotonin pathway, ang pagkalma ng utak kapag kumain tayo ng kanin. Kaya pansin natin, di ba, pagkatapos natin kumain, nakakaramdam tayo ng tila pagkaantok. Yun ay dahil dito. Kapag kumain tayo ng maraming kanin, mabilis na itataas ng amylopectin ang glucose sa dugo. Ano? Bilang tugon, naglalabas ang katawan ng insulin upang i-absorb ang glucose. Ang insulin naman ay nanggagaling yan sa ating pancreas, siyang nagpo-produce. Ano? Lapay. Ang mataas na antas ng insulin ay nagiging sanhi ng pag-absorb o pagsipsip ng mga kalamnan sa mga amino acids, maliban sa isa, ang tryptophan. Dahil walang kalaban ang tryptophan sa pagpasok sa blood-brain barrier, malaya itong nakakarating sa utak. Sa loob ng utak, ang tryptophan ay nagiging serotonin, ang neurotransmitter para sa kalmado at magandang mood. No? Sa kalaunan ay nagiging melatonin, ang sleep mode hormone. Ito ang scientificong dahilan na sa likod ng tinatawag nating rice crash o ang matinding antok at pagkalma pagkatapos kumain ng maraming kanin. So ang glucose fluctuation naman, ang enerhiya ng utak. Ang utak ay gumagamit ng humigit kumulang 20% na kabuuang enerhiya ng katawan. At ang tanging fuel na tinatanggap nito sa normal na kondisyon ay ang glucose. No? So, mataas na glycemic index. No? Ang kanin ay may mataas na glycemic index. Ang puting kanin ay may mataas na glycemic index. Nagbibigay ito ng biglaang baha ng glucose sa utak. High energy spike ang tawag natin dito. Na sinusundan naman ng mabilis na pagbagsak ng crash. Crash. Kapag pumasok na ang insulin. So ang epekto sa quality of thinking at cognitive performance ng isang tao, kung ibabase natin sa purong lohika, paano ba naapektuhan ng diet na ito ang kalidad ng pag-iisip? No? Una, ang sustainable attention versus acute drowsiness. Pagkaantok. No? Dahil sa pabago-bagong antas ng glucose, yung tinatawag nating spike and crash, ang kakayahan ng utak na magpapanatili ng matagalang focus, malalim na critical na pag-iisip at executive function ay maaaring dumanas ng panandaliang pagbagal o brain fog, no? Sa oras ng pagbaba ng asukal, no? So yung calm paradox, sinasabi natin, ang kalmadong utak ay mahusay sa pagkapasya at pag-iwas sa stress na positibo para sa emosyonal na katatagan, no? Gayun pa man, kung ang kalmadyang ito ay humahantong sa pagiging matulungin o kawalan ng alertness dahil sa mataas ang serotonin, melatonin, maaari itong maapektuhan ang bilis ng pagproseso ng impormasyon sa mga gawain na kailangan ng mataas na antas na mental alertness or mental sharpness, no? So ang micronutrients deficiency, kung ang dieta ay halos puro kanin lamang at kulang sa ulam na mayaman sa omega-3, iron at zinc, maaaring magkaroon ng kakulangan sa mga mineral sa
na kailangan para sa synaptic plasticity o ang kakayahan ng utak na matuto ng mga bagong konsepto, no? So sa ating socio-economic at physical na konteksto, ang labor metrics, ang ating punto ukol sa kasaysayan at physical na lakas paggawa ng mga Pilipino ay may matatag na lohikal na batayan, no? Ang survival metrics sa kontekstong kahirapan, ang kanin ang pinakamurang paraan upang makabili ng calories per peso. Para sa isang construction worker, magsasaka o mangingisda, ang kanilang trabaho ay nangailangan ng ATP, adenosine triphosphate o purong physical na enerhiya. Ang mabilisang glucose mula sa kanin ay agad-agad na sinusunog ng kanilang mga kalamnan bago pa man ito magdulot ng matagalang rice crash sa utak. Ang kanilang physical na aktibidad ay nagsisilbing regulator ng asukal sa dugo, no? Ang hamon ay lumilitaw sa modernong panahon na kung ang isang tao ay lumipat na sa sedentary desk job, yung nag-opisina na nangailangan ng higit na mental labor kaysa sa physical, ngunit nananatili pa rin ang heavy rice consumption na gawin ng labis na glucose ay hindi na sinusunog ng kalamnan. Ito ay nagiging sanhi ng talamak na pagod, panganib sa diabetes at madalas na cognitive fatigue. So ang conclusion natin para sa mga susunod na hakbang at pag-aaral, ang mataas na pagkonsumo ng kanin ay hindi direktang nagpapababa ng likas na talino o potensyal ng isang tao. Ngunit ang metabolic behavior na dulot ng puting kanin ay mabilis na spike at crash ng enerhiya kasama ang kakulangan sa iba't ibang sustansya kung purong kanin lang ang kinakain. Mas madalas ay may malalaking epekto sa araw-araw na cognitive deficiency, attention at mental endurance ng isang populasyon. Upang mas mapalalim pa natin ang pag-aaral na ito bilang batayan sa ating mga susunod na estratehiya, so sa mga susunod nating pag-aaral ay ang subukan natin tingnan ang aspeto na nais natin na sa susunod na phase ng ating pagsusuri, ang pagbuo ng isang cognitive nutrition framework para sa mga estudyante at manggagawa o mas malalim na pagsusuri sa kasaysayan kung paano binago ng kolonyalismo at komersyalisasyon ang diet ng mga Pilipino mula sa iba't ibang uri ng pananim patungong monopolya sa puting kanin. Abangan niyo po ang ating susunod na paksa kaugnay sa bagay na ito. Maraming salamat. Once again, the power of the brain be with you always.